Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu assalam ala asyrafil salin wala alihi washabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pag-unlad sa lugar ng kaginhawaan o tinatawag natin comfort zone. Opo mga kapatid, ito po ang mga termino kung saan lagi nating naririnig. Alam naman natin tayo naghanap ng pagiging maginhawa. Ngunit ang iba ginagawa nila ang buhay bilang komplikado. Subalit hindi naman po yan totoo. Kasi nga ang buhay ay hindi komplikado tulad ng ating mga iniisip. Ito po ay pinakakomplikado lamang dahil sa ating pinagpipilian. Ngunit kung kakapit tayo sa isang layunin na angkop sa ating buhay ay manatili tayo sa tamang landas. Kaya kapag ikaw hindi kumakapit sa ganitong mga layunin, ay talagang mapupunta ka talaga sa mga taong hindi ka pahahalagahan. Parang pinapakain mo ang iyong sarili, ngunit naubos naman ang iyong enerhiya at minsan susuko ka na lang sa isang lugar o kaya sa isang relasyon kasi nga nakakapagod. Sa halip, maghanap po talaga ng solusyon sa ganitong mga pangyayari. Kaya mga kapatid sa Islam, ito ang comfort zone po mga kapatid ay kailangan natin. Dito po tayo unti-unting uunlad kung lubos nating maunawaan. At minsan, kailangan talaga sumabak tayo sa mundo. Kahit pa mahirap pa yan, ay kailangan lumabas tayo sa tinatawag na comfort zone. Kaya mayroong hadith si Prophet Sallam, sabi dito, an Anasin qala Rasulullah Sallam, ida aradallahu bi abdihil khair ajjala lahul uquba fid dunya wa ida aradallahu bi abdihi syarr amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Sa inulat ni Anas bin radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, kapag gugustuhin ni Allah sa isang alipin ang mabuti, ay padaliin niya para sa kanya ang parusa sa mundo. At kung gustuhin ni Allah sa isang alipin ang masaya, ay kanyang pigilan ito ayon sa kasalanan niya hanggang sa pababayarin ito sa araw ng pagkabangon. Isinalaysay ni Tirmidhi at ginawang hasan ni Albani. Kaya itong mga pagsubok sa buhay mga kapatid, ito ay mga pantulak ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang ikaw lumabas sa iyong hawla, lumabas sa realidad ng buhay para makita mo naman kung gaano kasaya kapag ikaw ay sinusubukan pero nalalampasan mo lahat mga ito. Kaya ang comfort zone mga kapatid, mga tinatawag nating isang pamilyar na estado ng pag-iisip na kung saan nakakaramdam ka po ng kaligtasan, kapatanagan sa sarili, kontrol mo ang mga stress. Ibig sabihin, konti lang mga stress sa comfort zone kasi hindi ka naman lumalabas. Katulad ng mga bata, wala silang iniisip ng mga trabaho, wala silang iniisip ng mga pananagutan. Ibig sabihin, nasa comfort zone pa yan sila. Meron din tayong comfort zone kasi hinahanap natin ang kaginhawaan. Ngunit, kailangan lumabas ka po dyan kasi hindi maganda na magtagal ka dyan kapatid. Hindi ka pwede ka mag-aliw-aliw. Example, pupunta ka sa ibang lugar. Mamasyal ka. Walang problema po yun. Pero wag ka lang magtagal. Wag kang manatili doon sa comfort zone na yun. Kasi, syempre, kung lalabas ka, mag-ibang bansa ka, mag-tour ka sa ibang lugar, syempre magastos yun. Naaliw ka nga, pero naubos mo naman ang iyong tinagong budget. At alam naman natin ang buhay sa mundo mga kapatid ay payugto-yugto. Yan katulad ng sinabi ng Allah, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. At talagang ginawa namin kayo na payugto-yugto. Ibig sabihin, may mga stages talaga. Hindi tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa isang hawla lang po. Kailangan makatikim, makaranas ka rin ng iba-ibang mga pangyayari para ikaw po ay lumago.
para ikaw ay umunlad, para ikaw ay lubos na kakaunawa. Kasi nga dyan makikita mo ang realidad na pangyayari kapag ikaw ay, ngunit may mga tao talaga na hinaharangan sila ng comfort zone. Hindi sila makaalis sa comfort zone nila. Hindi nila alam, napakaganda kaya kapag ikaw ay magtrabaho at lumabas dyan. Sinabi ni Muslim bin Yazhar, gumawa kagaya ng gawain ng isang tao na walang makakaligtas sa kanya maliban sa sariling gawa at magtiwala sa Allah, kagaya ng pagtiwala ng isang taong hindi nakakaranas ng anumang bagay bukod sa itinakda lang para sa kanya ng Allah na makapangyarihan. Tingnan nyo? Basta, ganun na pag-iisip mo, kapatid. Makakaramdam ka ng comfort zone talaga. Yun ang tunay na comfort zone. Na gumawa ka, lumabas ka, iniisip mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Tuon ka umaasa. At alam naman natin lahat ng mga isinulat dito na sa atin ay galing yan kay Allah. Sabi ng Allah, "Kul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Sinabi ng Allah, sabihin mo, hindi kami makakaranas bukod sa anumang isinulat ng Allah para sa amin. Siya ang aming tagapangalaga at kay Allah lamang dapat umaasa ang mga mananampalataya. Kaya sa gawain, mga kapatid, basta umaasa ka kay Allah, bunga po yan ng iyong paniniwala sa kapalaran ni Allah. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ganun pala ang pag-asa. Yun palang pag-isip kay Allah subhanahu wa ta'ala, magtiwala sa Kanya. Basta ikaw, gumawa ng hakbang. Kasi kung example, nasa comfort zone ka, kailangan lumabas ka para meron kang makukuhang mga kasanayan, karanasan, mga tagumpay na kailangan ng pagsusumikap bilang isang tao na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang tagumpay, mga kapatid, nandoon yun sa labasan. Ilabas mo sarili mo, wag mong ikulong ang sarili mo sa lugar ng kaginhawaan kung saan walang pag-udlad. Kailangan umudlad po tayo. Ang iba kasi nilagyan nila talaga ng circle, nandoon lang comfort zone, kung saan ka, walang problema, basta meron kang ginagawa. Yun ang kaunlaran na tinutukoy natin dito, mga kapatid. Mahal na mahal natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga problema na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron kang matutunang bagay. Na isa sa mga bagay kung saan mayroon kang maraming gantimpala. Kasi nagtiis ka galing kay Allah mga pagsubok, pero tiniisan mo, Allahu Akbar. Kaya tama talagang hadith ng Prophet Salam na inulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, mga matitinding pabuya ay kasama ng matitinding pagsubok. At sa katunayan, kapag minahal ni Allah ang isang mamamayan, ay subukan sila. Kaya ang sino mang nalugod, kung gayon ay mapasakan niya ang kaluguran. At ang sino mang napuot, ay mapasakan niya ang puot. Isinalaysay ni Ibn Majah at ginawang hasan ni Albani. Kaya kapag nakaranas ka ng problema, mga kapatid, wag kang maging negatibo. Isipin mo mga positibo. Kaya bagamat mainam ang pagpapahinga at ang pag-aliw-aliw sa mga lugar ng kaginhawaan, ngunit huwag ka lang masyadong magtagal. Kasi nga ito ay maaari makapigil sa personal mo na paglago. Kasi maano ka dyan matrap ka talaga. Kaya kailangan natin lumago, kapatid. Kaya sa comfort zone ka. Kung ikaw gusto mo talaga sa comfort zone, meron pang tinatawag nating fear zone. Sa fear zone na naman, yan ang mga nandoon, ang mga mahirap minsan kasi baguhan ka lang Wala ka pang kumpiyansa sa sarili mo, iniisip mo pa ang mga pananaw ng iba, iniisip mo lagi problema, kasi wala ka pang kumpiyansa sa sarili mo. Pero kung dinaanan mo yan, dumaan ka dyan, natapos mo na, magkakaroon ka na ng lugar sa pagtutulo. Parang may talon mo na at lugar ng paglago. Kaya sa lugar ng kaginhawaan, yan lang pala pinapatikim ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang iyong kapeligiran. Na ikaw po ay ligtas sa mga alalahanin, mapanatag ang puso mo, pati isipan mo, bababang panganib. Kasi yan ang lugar ng kaginhawaan, ng comfort zone. Kaya napakagandang pakinggan, pero wala ngang paunlad dyan, mga kapatid. Dapat kailangan lumabas ka dyan.
Kasi kailangan magtrabaho katulad ng sinabi ng Allah. Sabi niya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa rasuluhu wal mu'minun fasayuradduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sinabi ng Allah, sabihin mo na gumawa kayo at saka makikita rin ng Allah ang inyong gawain at kanyang propeta at ng mga mananampalataya at kayo nga'y ibabalik patungo sa maalam ng ligid at ng masasaksihan at saka babalitaan niya kayo hinggil sa dati ninyong mga ginagawa. Kaya tinutulak pala tayo ng buhay sa mundo, mga kapatid, na kailangan nating tumayo, na kailangan nating magsarili. Ganun ang buhay, tinutulak talaga tayo. Kaya kung kapag ikaw nasa comfort zone ka, gusto mo talaga umunlad, lumabas ka at magtrabaho. Gumawa ka ng paraan para mailabas mo sarili mo dyan. Kasi hindi nga pwede tayo magtagal. Hindi naman pwede lagi kang bata. Kung example, makatira ka sa bahay ng magulang mo, 30 years old ka na, hindi ka nagtatrabaho, sasabihin mo, sa comfort zone pa ako. Subhanallah. Di ba? Galit na siguro magulang mo, bakit nasa comfort zone ka, kailan lumabas ka sa bahay mo, magtrabaho ka doon. Ha? Kaya sa buhay sa mundo, mga kapatid, hindi nakakasakal ang buhay kung ikaw ay nasa patnubay ni Allah. Ha? Kaya kung nasa patnubay ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, basta gumawa ka ng mabubuti at sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, yun ang gusto ng Allah. Kaya sa mga ibinaba kay Prophet Muhammad sallam, sundin mong Quran at yung Sunnah. Kung ikaw, example na nakalabas ka na sa comfort zone mo, nandito na naman ang pangalawang hakbang na tinatawag nating lugar ng takot o ang fear zone. Ang fear zone, yan yung sinabi ko sa inyo, nakalabas na siya sa comfort zone niya. Doon nakakaramdam na siya ng takot. Nakakaramdam na rin siya ng mababang kumpiyansa sa sarili niya. Kasi baguhan pa lang wala pang experience. Ang puro bukang bibig niya ay problema, muskila. Kasi wala pa siyang idea anong gagamitin niya, ano ang kanyang panglunas, wala pa siyang mga natutunan. At problema pa sa lahat, madali siyang ma-impluwensyahan ng iba. Madali siyang masulsulan, madali siyang mauto, malinlang, o ano pa dyan. Kasi nasa fear zone pa lang siya Wala pa siyang kumpiyansa sa sarili niya. At minsan, magdadahilan pa siya kasi wala pa siya talagang kaalaman. Kaya, bilang mga Muslim, mga kapatid, ang buhay ay hindi komplikado. Ang mga komplikado, siyempre, mga proseso sa mga masilimuot ng mga bagay, mga mahirap unawain. Pero bilang Muslim, unti-unti mo yan matutunan. Kaya dapat pasukin mo talaga yan. Maraming mga hakbang at mga bahagi kung saan matutuklasan mo mismo. Na ito'y mga bagay na ito ay kailangan mo ring daanan. Huwag kang magbahala, kapatid, kung ikaw lumabas ka na sa comfort zone. Basta ikaw sumusunod sa gabay ng Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga yaong sumasampalataya, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Hindi kayo mapapahamak ng sinuman na ligaw kung nagabayan kayo. Kay Allah ang inyong babalikan ng magkakasama at saka babalitaan kayo sa dati ninyong mga ginagawa. Allahu Akbar. Kaya napakaganda, mga kapatid, na kung ikaw lumabas ka na sa comfort zone, wag mong kalimutan talaga na kakapit ka sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga patnubay kung saan nagpapagaan ng ating mga sarili. Lalo na wag kang magpabaya sa pagsamba kay Allah. Kasi alang-alang lahat ito kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pinanggagawa. At saka, lakasan mo ang loob mo. Kahit ikaw nagkamali, matututo ka rin palang araw. Kunan mo ng karanasan yan. Kunan mo ng karunungan. Kaya tayo, mga Muslim, naglalagi tayo nagsasalawas sa'inu bisabri wassalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Humingi kayo ng saklolo sa pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal at sa katunayan ito ay sadyang napakatindi bukod sa mga mataimtim. Kaya harapin talagang takot sa mundo, mga kapatid, at mga alinlangan. Basta ikaw nagsasala ka lagi. Kasi ito nagpapalakas sa iyo. Ito ang nagwawalan sa iyo ng takot sa paggawa ng mga mabubuti. Kaya ang katakutan lang natin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi
ito ang ating buhay. Ganito ang buhay natin. Ganito ang itinakda ng Allah sa atin. At itinalaga na tayo dapat matakot sa Diyos. Sabi ng Allah, Kul inni akhafu in asaytu rabbi adhaba yawmin azim. Sa sinabi ng Allah, sabihin mo, tunay na ako ay natatakot kapag sumuway sa aking Panginoon sa kaparusahan ng matinding araw. Itong dapat katakutan. Kapag ikaw nasa fear zone, huwag mo katakutan sino dyan. Si Allah lang katakutan mo, kapatid. At humingi talaga ng pakinabang, humingi ng saklolo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung alhamdulillah, kung nakalampas ka na sa fear zone, nandito na naman ang learning zone. O lugar kung saan dapat matuto ka. Kapag ikaw nandyan na sa pangatlo na tayo sa learning zone, maghanap ka na ng mga pagkakataon. Maghanap ka. Tapos palawakin mo rin ang iyong comfort zone, lawak. Para hindi lang sa isang tabi. Dapat malawak ang comfort zone mo. Kasi natuto ka na eh. Alam mo na mga bagay-bagay. Basta hindi lang isinusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. At saka, kung nasa learning zone ka na, kapatid, dapat matuto ka na ng ibang mga kasanayan. Kasi mayroon ka nang natutunan. Dapat malamin mo rin mga kasanayan. Tapos, marunong ka na rin maglutas ng mga problema sa buhay. Allahu Akbar. At saka, marunong ka na rin humarap sa totoong hamon ng buhay. Kasi, meron ka nang natutunan. At alam naman natin mga kapatid, hindi magkapantay ang mga mangmang at mga may alam. Sinabi ng Allah, Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Sabihin mo, magkapantay ba ang mga yaong nakakaalam at mga yaong walang nalalaman? Siyempre, hindi magkapantay ang mga dalawa na ito. Hindi magkapantay po yan. Kasi nga, magkaiba talaga yan sila. Kaya bilang mga may natutunan na mga kapatid, dapat huwag kang manatili sa kasalanan. Kaya mga kamalian, di ba sa kamalian, hindi sinadya, ang mga pagkasala sinadya. Kahit di nga sinadya sa kamalian lang, hindi huwag kang manatili dyan. Kasi nga, bilang mga Muslim, dapat gumawa ka ng mabuti. Para matabunan mo lahat mga kasalanan mo, mga kamalian mo. Ang mga gawa ng mga mabuti ay nagpapaalis sa mga masasamang gawa. Kaya damihan mo doon ka mag-focus. Para lang kasi yan sa mga umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga gustong matuto, gustong mabuhay sa bilang mga Muslim. At ang tao, alam naman natin, alam niya anong kanyang mga pinanggagawa. Balil insano alam nafsihi basira, walau alqa ma'adhira. Sinabi ng Allah, pagkos ang tao ay hinggil sa kanyang sarili, ang mismong nakakakita, kahit maglahad pa ng mga pagdadahilan. Ibig sabihin, alam niya pa lamang ang buhay niya. Alam niya ang mga niya. Kaya kapag ikaw matutunan, dapat matutunan mo, tinatawag nating pananagutan. Kung ano ang mga kahinatnan ng iyong mga pinanggagawa, dapat alam mo na yan. Kasi alam mo na eh. Nag-aral ka na eh. Natuto ka na eh. Nagkakaedad ka na eh. Kaya tama talaga sa araw ng paghukom, hindi ka pwede magdadahilan doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung natapos mo na lahat yan, kapatid, merong lumabas ka na sa comfort zone, dumaan ka na rin sa first zone, nakadaan ka na rin sa learning zone, ito na ang panghuli. Ay tinatawag nating growth zone, lugar ng paglago. Kapag oras na ng paglago ng tao, dapat lumago siya sa kaalaman at karanasan. At marami na siyang mga experience, mga karanasan at kaalaman para magbunga ang dalawang ito. Ang bunga yun ang tinatawag nating hikmah. Kasi ang hikmah, yun ang aplikasyon na yun ng kaalaman at karanasan para magkaroon ka ng mga pananaw, para marunong ka maglutas. Kaya marunong ka lang magtakda ng mga layunin mo eh. Kasi growth zone ka na eh. Lumago ka na eh. Mataas ng pagpapahalaga mo sa sarili mo na gusto mo ganito, gusto mo umabot ka sa ganito. Tapos marunong ka na sa mga pananaw, mayroon ka na nakikita anong gagawin mo, marami ka na rin mga motivasyon, o kaya gusto mo nang maabot ang iyong ibang mga layunin sa buhay. Kaya alam naman natin mga kapatid, hindi pwede may natutunan ka tapos wala kang karunungan. Meron ngang kasabihan. Sabi dito, ang kaalamang walang karunungan ay talagang isang kahangalan na mas mapanganib pa kaysa sa mga gawa ng mga hangal na maaring magdulot ng mas maraming pinsala sa
lipunan. Kaya kapag ikaw lumago ka na kapatid, kapag umabot ka na sa growth zone, dapat talaga umabot ka na rin sa karunungan. Dapat marunong ka na. Hindi pwede maalam lang, dapat marunong talaga. Kasi pinagsabay mo ng kaalaman at karanasan. Dapat alam mo na yan. Na insight, may pag-unawa ka na. Kaya sa totoo lang, ang paglago kapat, hindi perang sukatan talaga, hindi pera. Dapat lumago ka, pati ang iyong spiritual, pati ang iyong pag-iisip. Ay iba kasi, dapat lumago ka, mayaman ka na, milyonaryo ka na, billionaire ka na, trillionaire ka. Hindi ganun ang tinutukoy dito. Ang paglago, kasi may araw na paghukom. Alam mo nang yung mga pinanggagawa, lahat ng yung mga ginagawa, may kahinatnan po yan lahat. Ito ang tamang lugar ng paglago ng tao. Pati ugali niya, lumago na. Kanyang pagpapasya, para lahat yun, ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung hindi mo gagawin yan, mapapahamak ka talaga kapatid. Katulad ng sinabi ng Allah, at kapag hinipo ang tao ng pinsala, nananawagan siya sa kanyang Panginoon ng may pagbabaling sa kanya. At pagkatapos kapag iginawad sa kanya ang biyaya mula sa kanya, ay kinalimutan naman ang naging pananawagan niya dati sa kanya. At gumawa pa para kay Allah ng mga kapantay upang magpapaligaw sa kanyang landas. Sabihin mo, maglilibang-libang ka na sa iyong pagtatakwil ng kakaunti, tiyak na ikaw ay kabilang sa mga makakasama sa impyerno. Subhanallah, makakasama ka pala sa impyernong apoy. Kaya ang buhay mga kapatid, hindi lang tungkol sa pag-aari. Ito ay tungkol din sa kamalayan na dapat taglayin ng lahat ng mga kahit ikaw ay nahihirapan kung kapag mayroon kang kamalayan sa Diyos, Allahu Akbar, napakalaking tagumpay na nakuha mo sa iyong buhay. Kapag meron kang ganun mga kapatid, kayamanan yun na hindi nauubos. Di katulad ng kayamanan sa mundo ay mataling maubos. Pero kapag mayroon kang natutunan na ikinalulugod ng Allah, Allahu Akbar, ito ang hanap-hanapin natin. Lahat yan mga kapatid, dapat magiging kasapatan yan sa kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ito ang ating lahat maunawaan mo na lumugo ka na na kailangan lang pala na pasalamatan at sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.